Babala, masela ng tema ng ating kwento ngayong gabi. Especially sa mga katulad ko na mahal ang mga hayop. Especially yung mga aso, no? Sa totoo lang, nung unang i-message sa akin yung kwento na to, hindi ko talaga siya kayang basahin. Naiyak talaga ako. Bukod sa naiyak ako, busit na busit ako, inis na inis ako. Alam niyo yung mga hayop, no? Yung mga aso, mas mabuti pa yan kaysa sa mga tao. You will never experience love as much as when it comes from a dog or cats if cat people kayo. At hindi ko alam kung anong klaseng konsensya ang meron ang taong nakagawa ng pag-uusapan natin ngayong gabi. I guess the main reasons why we are discussing this story is number one, for awareness na may mga ganitong klaseng pangyayari na dapat nating tigilan at pang-aabuso, di ba? At pangalawa, na napakaraming mga hayop ang nangangailangan ng pagmamahal, pera, pagkain, and I hope that through this discussion may mga makatulong sa ating mga viewers. Ulit, warning lang po dahil nakakasama talaga ng loob yung topic natin ngayong gabi. Ang kwento natin ngayong gabi ay si TikTok the Dog, ang asong ginawang dartboard sa Bacolod. TikTok, yan yung pangalan. Cute na pangalan ng bida natin sa ating kwento ngayong gabi. Si TikTok ay taga Murcia, no? Negros Occidental. February 24, 2025, nakakaawa po ang sinapit ni TikTok. Hindi na po namin mapapakita sa inyo, no? Pero ito ay matapos siyang makitaan ng 5 tama ng pana daw ito eh. Kung makikita nyo, at nakabaon sa kanyang katawan. Indian dart yung tawag nila. Naniniwala sila na iginapos muna ito saka daw ginawang target. Hindi pa alam kung ano talaga yung nangyari dito ha, kasi wala pang nakakaalam kung sino yung gumawa nito. Pero parte ito ng kwento natin ngayong gabi, yung kawalan natin ng detalye kung sino yung gumawa. Diyan iikot Diyan iikot yung kwento sa kagustuhan ng lahat, including me, na mahuli kung sino ang gumawa nito kay TikTok. At dapat lang na mahuli siya. Sabi ni Adrian Prieto, reporter sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, natagpuan na ng hihina at sugatan si TikTok sa barangay Blumentritt noong February 24 nga. Ito raw yung sitwasyon ni TikTok ha. Bukod sa puno, nakadikit yung mga hindi ko alam kung sumpak ba yung tamang tawag dito. Basta pana. Hindi daw ito halos nakakakilos at nakakatakbo dahil may napakahigpit na alambre sa leeg nito. Isang Cheryl Sumagaysay ang kumuha ng larawan ni TikTok. Pinost niya to online to ask for help, especially sa mga animal welfare groups. Yun kasi yung realidad, no, para sa mga hayop at sa mga gustong tumulong sa mga hayop na kahit gusto mong tumulong, hindi po talaga kaya kasi it costs money. Hindi siya ganun-ganun lang. Naisip niya daw habang pinipicturan na baka ginawang dartboard kasi makikita mo talaga eh. Tapos hindi na kontento sa isa lang. Alam nyo, sana itong mga dart na to, no, is parang sana may mga fingerprints ito para makikita kung sino talaga yan. Ayon sa mga pulis, baka daw napagtripan ang aso at kumbaga parang tinetest, no, ginawang target, kumbaga. Sabi ni Major Sherwin Fernandez, hepe siya ng Murcia Police Station. Baka napagtripan ng kabataan kasi kung titignan natin yung Indian pana na tinatawag, maaring makapatay talaga. Maaring nga makapatay ng tao. Hayop pa daw kaya na napakaliit. Anyway, miski sila, tumulong na rin at umaasa ang lahat na magiging eye-opener daw ito sa ating lahat, na sana mabigyan ng bigat yung batas na nagpaparusa sa ganitong mga klase ng krimen. And let's face it, krimen po ito, no? Nasa batas o hindi, krimen ito. Anyway, if there's any good to come out of this story, ito yung next part ng kwento natin. No? Back Project PH. Hindi ko po alam kung paano banggitin to, kung back or BACH. Pero kung nanonood po kayo, hi po sa inyo. Lahat ng mga posts and mga articles online would lead us to Back Project PH. Sila yung nag-rescue kay TikTok. Sa FB page nila, sabi nila na isa silang all-volunteer non-profit organization based sa Bacolod, PH. May God or the universe bless your souls. So noong February 24 nga, no, pinost din nila kaagad itong si TikTok at sinabi nila na since pinana ito nung Indian target for 5 times, si TikTok daw nagsasuffer in pain,
Kasi wala siyang medical help. Diba? Si TikTok daw ay in desperate need of care. Sabi nila, no animal should endure this. Wala po talaga. Every moment without treatment is unbearable. Ngayon, ilalagay ko rin po dito yung mga numbers na ipinaskill po nila for those na gustong tumulong. At ilalagay ko rin yung mismong page nila sa baba kung gusto nyo tumulong sa kanila. No? Hindi ko po masasabi if after posting this video is okay na po si TikTok kung anong yun na yung lagay niya. Pero if okay na, no, magagamit pa rin po nila yung pera, yung mga donasyon ninyo para sa iba pang mga aso. Hindi naman kailangan na malaki, basta makatulong po tayo. Bawat bigay ninyo, no, pagkain po sa pang-araw-araw or panggamot, lalo na kung kailangan kagaya ni TikTok, 'di ba? Hindi naman lahat ng aso nagva-viral po. Pasensya na sa term, medyo maswerte lang dito kay TikTok kasi nag-viral siya, natulungan siya agad. Napakarami po mga aso na hindi nagva-viral at hindi natutulungan. So mas maganda na magbigay po tayo, 'di ba? Para pag nandyan na yung eksena, may ginawa sa kanya, ready silang paggamutin. Importante po yung sinabi ko na direkta ka sa kanila kasi may karugtong kwentong to na nakakabwisit. Mamaya, didiscuss natin yan. When they posted this, sabi nila na papunta na raw yung team nila from Granada, Bacolod, papuntang Murcia. Talagang nag-travel pa sila para iligtas si TikTok. Maililigtas kaya nila? Yun yung tanong. Tinapos nila yung post na pagsabi na, please help save TikTok's life. Your donation can provide the urgent medical attention he needs. Time is running out. Every second counts. Urgent! Nag-post yung Back Project PH. Urgent! TikTok, the dog who was shot with an Indian target, urgently needs a blood donation. If anyone can help, please reach out as soon as possible. Sabi nila, his life depends on it. At least 25 kilograms and no history of blood parasites. And while marami yung nag-aalala kung mabibigyan ba ng dugo itong si TikTok o hindi, they updated the post. Naglagay sila sa comment, update. We found a donor with the help of Doc Aaron Pabalan Jr. Thank you so much po, Doc. Thank you everyone for sharing. Buti naman. Reward. Eto na. Dito na ngayon mag-uumpisa yung bayanihan. Mula sa pagpicture ni Cheryl Sumagaysay hanggang sa pag-respond ng Back Project PH, dumami na ng dumami ang gustong tumulong kay TikTok at nagkaroon 10,000 pesos reward. A 10,000 reward is being offered for any information leading to the identification of the suspect. If you have any details, please come forward, sabi nila. Your help is greatly appreciated in seeking justice for this innocent dog. Sinabi rin nila, nakasalukuyan na nilang na-rescue dun sa post na yon si TikTok at binibigyan na siya ng care na kinakailangan nito. Pero kailangan pa rin nila ng tulong sa vet expenses, di ba? Mahal kasi po talaga. Nagpapasalamat sila sa tulong na nakuha nila para kay TikTok. Alam nyo, pag hayop talaga yung usapan, malambot ang puso ng napakadami. Kagaya ko. So itong 10K na reward na to, ayon sa kanila, nag-increase pa ng 65,000. Anonymous daw yung donor na 10K. Gusto lang din ma-identify yung suspect pero kailangan syempre may solid evidence. Hindi naman pwede magturo na magturo, diba? Sabi nila na kung sino man ang merong impormasyon, please move forward dahil justice must be served for the innocent dog nga, diba? Maging ang senador na si JV Ejercito nag-pledge ng additional 15K. Pati malalaking pangalan po, kasali na sa bayanihan para kay TikTok. Ngayon, hindi ko po ma-confirm ito, pero ayon sa report ng GMA Integrated News, pakita natin, nasa 235K na raw ang nalikom na pabuya para sa makakapagturo ng gumawa nito kay TikTok. At nawa, pagkatapos niyo po mapanood ng video natin ngayong gabi, mas dumami pa ito, na mas marami pa po tayong matulungan ng mga aso. Scam! Eto na! Nakakainis din lalo. Sabi ko sa inyo, di ba? Kung tutulong kayo sa Back Project PH, direktan nyo na sa kanila. Direktan nyo na sa mga pages ng mga non-profit organization. Kasi napakadami talaga mga gago sa mundo. Kaliwat kanan ng mga scammers. Totoo to Kasi miski ako na-experience ko na to. Sa mundo ng digital, hindi nakakaligtas lahat talaga sa mga scammer. Miski si TikTok, ginamit pa
para mag-scam. Sabi ng Back Project PH, we've received reports that some individuals may be using our photos and falsely claiming to be members of Back to solicit donations to personal accounts. Napaka-ano talaga, 'di ba? Ginagamit pa nila yung hype, no? Na imbis na nakakatulong sa hayop, nakakatulong sa mga hayop. Kung naiintindihan niyo ako. While these reports are unverified daw, sabi nila, we want to ensure your generosity directly supports our mission. If you encounter suspicious activity or have concerns, please report them to us immediately. Sabi nila, your vigilance helps protect our community and ensures support reaches those in need. Na meron pa po silang sumunod na post. Patulong naman pong mag-report nitong page na to. Kinuha na nila yung photos namin, naglagay pa sila ng sarili nilang GCash para sa donasyon. Hindi po ito affiliated sa amin. Grabe talagang mga taong to, no? Hindi mo alam kung ano yung naiisip. Ang hirap-hirap na nga ng buhay, naloloko pa, di ba? Yung mga totoong nangangailangan, kinukuhanan pa. Pasensya na, napakagago talaga. Updates. Bumuhos online ang pagmamahal kay TikTok. I think lahat naman ng fur parents po, no, ang goal sa buhay ay makatulong sa mga pets kahit hindi nila sariling pet. Miski ako, no, ito talaga fantasy ko sa buhay ko na pag maging mayaman ako, naging bilyonaryo ako, talagang lahat po ng pera ko, no, kung mamamatay man ako, i-donate ko talaga, pambibili ko ng napakalaking hektarya ng lupa, tapos lahat ng mga stray, lalagay ko doon, pakakainin ko sila, patatakbuhin ko lang sila, ipapaspay and neuter ko sila, syempre, papabakunahan ko sila, lahat ng masasarap na pagkain ng dog food. Sadly, wishful thinking lang yon. Di ko naman alam kung magiging bilyonaryo ako. Most likely, hindi, di ba? So, ang reality para sa akin is, paano ako makakatulong? Ang ginawa ko na goal po sa buhay ko is makapag-adopt po ako ng stray. At meron akong isa, yung alaga kong si Penny. Bala ko sa mga susunod, dogs naman, no? Aspin, kahit anong breed pa yan. Kailangan love natin sila lahat. Pero wala na rin yung pet ko kasi ngayon, si Penny, wala na rin. Kaya kayo, imbis na bumili po kayo, no, as much as possible, mag-adopt na lang po kayo. Or kung hindi kaya, ayon sa mga pulis, baka daw napagtripan ang aso at kumbaga parang tinetest, no? Kung nakabili na kayo, wala na tayong magagawa dyan eh. Kinapusta daw ng K5 News FM Bacolod 103.9 yung pamilya ni TikTok. Sabi nila na nung malaman daw ng apo sa pamilya na kinakailangan ng TikTok ng dugo, nag-iiyak daw. Sinasabi daw na baka sa akin na lang pwedeng kumuha ng dugo kahit bawal, di ba? Pero gusto para lang may ligtas si TikTok. Realities of non-profit volunteers. Nung pumutok yung balita, napapost yung Back Project PH na sabi nila, humihingi raw sila ng tawad dahil hindi sila nakakapag-reply sa mga messages. Wala daw silang ini-ignore. Non-profit kasi ito. Kailangan natin maintindihan na volunteers lang po sila. Diba? Ibig sabihin, karamihan sa kanila ay may mga trabaho, may personal na buhay, may mga klase, may mga estudyante daw dito, may mga personal na responsibilidad. Pero they are making time para makatulong sa mga hayop. Dito ngayon papasok yung donasyon ninyo. Mas marami pong pera. Pakaalis na tayo. Mas maraming pera, mas maraming matutulungan, mas maraming mapapakain, mas maraming makakatulong, di ba? Pero sa sumunod na post nila, may ipapakita kung gaano kaprosigido ang mga volunteers ng Back Project PH. Sabi nila, a huge and well-deserved shout out to our incredible volunteers, CJ, and our two dedicated shelter caretakers, Yuhan and Francis. They went above and beyond, leaving the shelter past 10 p.m. Gabing-gabi na, no? And traveling all the way from Morsia and back to Bacolod, braving the harsh rain, rough roads, and deep mud, all for TikTok. Their dedication and compassion are truly unmatched. Diba? Gagawin ba yun ng walang pakialam? Diba? Another big thank yous to one veterinarian Bacolod for stepping up in this emergency. Sabi nila, despite it being almost 11 p.m.,
At kahit wala daw down payment, inopen daw yung pintuan para mailigtas itong si TikTok. These are the real heroes. Their selflessness and kindness made this rescue possible. And we couldn't be more grateful. At sa video na pinost ni CJ, napakita po natin, makikita natin na volunteerism really takes effort. Kaya maraming salamat po sa pag-respond kay TikTok. At hindi lang sila, kung hindi lahat ni hindi kilala, ni hindi natin alam, pero nagvo-volunteer sila. Diba? Hindi kailangan ng recognition. Recovery. May isang video na pinost ng K5 News FM Bacolod 103.9. Mukhang ayos na si TikTok. Yay! Nakatayo na siya at nagre-recover, pero makikita po natin yung mga sugat niya. And hopefully, mas maging okay pa siya sa mga susunod na araw. As of the posting of this video po, yan na yung huli na balita kay TikTok. Balitaan niyo ako sa ilalim kung ano yung nangyari sa kanya. The suspect. Wala pa pong nakakaalam kung sino ang gumawa nito kay TikTok. Pero hindi pa pala si TikTok ang huling biktima. Sa post ulit ng Back Project PH, pinakita nila na meron na namang isang aso. Bulldog naman ang pangalan. Pero hindi siya bulldog. Another dog shot with an Indian target in Murcia. Yung fur parent daw nito, dahil walang perang pangpapagamot kay bulldog, napilitan daw tanggalin yung Indian dart na tinatawag na kanina pa natin binabanggit, gamit daw yung martilyo, siguro yung pantanggal ng pako. Desperado na daw, at dahil dito, humingi na rin ng tulong sa Back Project PH dahil kaparehas yung kaso eh. Tinulungan din siya ng One Veterinarian Bacolod, yung tumulong kay TikTok kanina. Kung saan meron daw din pusa naman na tinusok ng barbecue stick sa mata. Ang demonyo. Yung mga tao talaga, especially yung mga pusa, talaga ang dami pong laging walang mata, natanggalan ng kung ano-ano. Napakagago po talaga ng mga tao. Diyos ko, kung makikita mo yung mga comments talaga, ang dami nang gigigil. May mga nagsasabi na, ay, same culprit yan. Pero karamihan po, nakakriticize yung Murcia. Bakit wala daw ginagawa para makilala to? Or bakit walang barangay patrols? Alam naman na yung nangyari. Walang mga CCTV. Mag-disclaimer lang po ako, hindi ko po kasi alam kung ano yung situation doon. Baka liblib na lugar or whatever. Pero, nagagalit po sila doon sa mismong government authorities. And I understand them. Nangyari na. Bakit naulit pa? Yun yung katanungan. Hungry strays. Siguro isa sa mga rason pa kung bakit natin dinidiscuss ito ay dahil hindi natatapos kay TikTok at kay Bulldog yung mga ganitong klase ng kwento. Hindi rin natatapos doon sa mga nagpana, di ba? Ang pang-aabusong ginagawa ng mga tao sa mga hayop. We really do have to step up. Hindi lang sa Back Project PH, pero lahat ng non-profit volunteer organizations, hirap na hirap po talaga yan. Extra time lang po talaga nila yung binibigay nila. Lalo na sa usapin ng pera. Hindi naman libre ang pagkain. Ang tao nga hirap na hirap kumain. Paano pa yung hayop na wala namang, hindi naman kaya magtrabaho ng hayop, di ba? Para kumita ng pera. Kaya kung makakatulong po tayo, talagang tumulong tayo. Pero kung wala po talaga, paano tayo makakatulong? Una, make sure na ipaspay or neuter ang pets para di na rin sila manganak. This is responsible Responsable yan. Para hindi na rin dumami yung bilang ng mga stray na nahihirapan or pinapatay, inaabuso lang, di ba? Marami naman po, alam kong magastos siya, pero maraming mga barangay, yung mga nagmi-mission, na free lang ito. Marami yan. Hanap lang po tayo online. Pangalawa, sabi ko nga, pag kaya, mag-adapt na lang. Para hindi na rin dumami. Ang daming nangangailangan ng pagmamahal, doon na lang tayo kaysa mag-anak pa ng bago. Di ba? Mahalin nyo lang, Kung meron na kayong pet, kung nabili nyo na, wala na tayong magkakawa. Ako rin, meron na ako eh. Mahalin na lang natin. Pero sa susunod, tandaan natin na mag-adapt na lang tayo. Pangatlo, yung mga kagaya naman ni Cheryl Sumagaysay, simpleng pag-post, simpleng pag-reach out sa mga tao, pag-like, pag-share, okay na po yun. That will reach the right people, the right organizations. Kagaya na lang ng nangyayari kay TikTok at masaya tayo sa pangyayaring ito. Pasensya na po kayo kahinaan ko talaga yung ganitong mga topic. This is coming from someone na literal na sinave ng alaga ko yung buhay ko. Ay, lagi nyo nakikita yan sa likod ko. Ay, natutulog. Kita ba siya? Mas matindi pa magmahal po ang mga aso kaysa sa karamihan ng mga tao. Alam nyo ba na habang sinusulak ko tong script nitong
topic natin ngayong gabi. Every 5 minutes, yakap ako na yakap sa alaga ko. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit may mga demonyo na ginagawa yung ganyan. Samantalang marami sa atin. Miski ako, minsan nagtitipid na talaga para mapakain lang na masarap yung alaga ko. Diba? Yung iba, nagdedelata, nagsasardinas, tas yung alaga nila chicken. Ganun, totoo yan, ha? Ako naman, personal goal ko na umalis kasama yung alaga ko. Diba? Dinala ko pa sa La Union. Favorite moment, core memory ng buhay ko. Dinala ko na rin sa mall. Lahat worth it. Wala ako dito ngayon kung wala yung alaga ko. I think yung karamihan sa inyo alam na yung kwento na to, no? Kung merong pinakamalaking regalo ang Diyos o ang universe sa mga tao, aso ito or cats, if cat person ka, may dahilan kung bakit ang tawag sa kanila ay man's best friend. Para sa ating question of the day, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa 1,000 GCash. Lahat ng sasagot ay maaaring manalo. Promote ko lang din po yung aking TikTok at saka yung aking Instagram para sa mga gustong mag-suggest ng stories sa atin. Ilalagay ko sa ilalim, pati yung Back Project PH po, lalagay ko po sa ilalim yung kanilang Facebook page kung gusto nyo mag-donate. Ito na yung question of the day natin. Gaano mo kamahal ang alaga mo at paano niya nabago ang buhay mo? So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento. Pakita ko lang din yung favorite picture ko namin ni Snowy. Snowy! Hi ka dito, my love! Come here. Come here. Dali. Come here. Hi ka dito. Dali. Come here. Up here. Up here. Up here. Ay! Ayaw! Hey, ayun. 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 Ay! Ay! Sige na. Bye!